With that, I will now recognize our next interpellator, the Honorable Fortun is recognized. Congressman Fortun? Can I be heard now? Yes, go ahead, Congressman Fortun. Yes, Mr. Chairman. I'd like to address my first question to General Morales, Mr. Chair. General Morales, nabanggit ninyo yung fraud index na 7.5% at sabi ninyo sa nagastos sa nakaraan na 136 billion ng PhilHealth, tumatayang nasa mga 10 billion ang nawala sa fraud. Ngunit sabi din ninyo, walang public health insurance system na fraud-free. Ang sinasabi po ba ninyo na itong fraud index na 7.5% ay acceptable, tatanggap-tanggap at okay lang? Hindi ho, wala hong fraud index. Ang dapat ho hinahabol ng lahat ng healthcare system ay masisiro ho yung fraud. Kaya kailangan ho natin ma-reduce yung 7.5%. Ang sinasabi ko ho, dahil sa nature ng healthcare na hindi natin matanggal yung face-to-face transaction ng doktor at pasyente, kasi nagpo-collude, meron ho maraming cases tayo sa ating karanasan na nagpo-collude ho yung pasyente at yung doktor at hindi ho na-detect ng sistema. Kaya ho, mahirap tanggalin, mahirap masiro. Ngunit yung 7.5%, kailangan ho kumari masiro natin yun. Yun ho ang gustong habulin ng management ng PhilHealth. So sinasabi po natin, hindi po katanggap-tanggap kahit 7.5% lang yan. Hindi ho, hindi ho. Ito pong 7.5% na sinasabi ninyong fraud index, at sabi ninyo 10 billion ang nawala noong nakaraan, susunod na taon, magkano po yung estimate natin pag hindi po ito na-address? 18 billion ho. Ngunit mga estimate ho ito, estimate. Okay. Kung ma-maintain yung 7.5% na fraud index na yan, tumatayang 18 billion na naman ang loss natin sa susunod na taon. Tama po ba? Mahari po, mahari po. Ano pong mga forms of fraud ito? Itong sinasabi ninyong 7.5% na fraud index. Pwede mo ulitin nyo, isip nyo? Ano pong klaseng mga fraud ito? Iba-iba kasing paraan. Kasama ho dito yung okay. Yung mga upcasing ho, mga dead patients, mga period of confinement. Ang general classification nito, yung mga fraud na outside PhilHealth, yung mga ginagawa sa mga ospital, at hindi rin natin malalaman doon sa mga regions kung merong collusion ang mga regions, yun din ho, pwede rin isang source ng fraud. Sa ngayon po, meron ho tayo mga 20,000 cases under investigation sa ating legal sector. Ang 12,000 ho nito nasa region at yung 8,000 ho nandito sa central office. Yan ho ang laki ng ating portfolio ng mga kaso na iniimbestigahan ho natin na potential fraud ho. At ang amount ho involved dyan ay mga 4.5 billion. So, talagang maraming fraud ho sa PhilHealth. Kailangan ho natin ayusin ito. Meron po ba tayong breakdown, General? No? Kasi napakahalaga sanang natutukoy ng maigi ito ng PhilHealth. Meron po ba tayong breakdown kung magkano ang nawawala to fraud, no? Under these different forms of fraud? Thank you po. Magbibigay ho kami ng breakdown according to type of fraud para ho maintindihan ho natin at pagtulungan ang solusyon dito. Bibigyan ho namin kayo ng breakdown ng 20,000 cases namin. Maraming salamat po. Pakibigay po sa committee. Hindi lang doon sa type of fraud po. Kung pwede rin po, bigyan nyo kami ng breakdown by region para alam din natin kung saang mga rehiyon talamak ang mga ganitong klaseng fraud. Pwede po ba yun? Maraming salamat. Of course po, Congressman Fortun, we will be glad to provide this data. Okay, sir. Dagdag ko pong tanong. Yung binabanggit po ni Chairman Defensor, yung overpayment na nangyayari sa case rate system, no, na kasalukuyang ina-adapt ng ating PhilHealth. Hindi po ba ito kinukonsider ninyo na isang form ng fraud din ito? Kasi kung magkano lang hindi ba ano yan, hindi po ba delikado yung ganong sistema? Kasi we can never tell. It depends on the cases. It could be na mas marami ang nag-overpayment kaysa
kaysa lumagpas yung serbisyong binigay sa kanya compared to the case rate. Pwede mangyari po yan, hindi po ba? Ari ho, ang tinatawag ho dyan ay upcasing. Upcasing ho yung... Hindi po yung upcasing yung ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, maaring mas marami ang cases where the supposed service given to a patient, ang halaga nito ay mas mababa kaysa doon sa case rate mismo. So, sinasabi ko nga, yung mas mababa ang service na binigay, ang halaga ng service na binigay, mas malaki yung babayaran ng PhilHealth dahil nga may case rate tayong sinusunod. Ngayon, may datos po ba tayong pwedeng ibigay sa komite? No? Gusto naming malaman kasi you're saying na parang offset lang ito. No? Pwedeng doon sa isang kaso, 43,000 lang halimbawa yung para sa kaso niya, 43,000 lang babayaran ng PhilHealth pero mas lagpas pa doon ang serbisyo na binigay sa kanya. So you're saying that there's an offsetting that's happening, no? At maaring makaganansya pa ang PhilHealth. But we want to know kung totoo ba ito. Can you give the committee a complete data, complete breakdown ng lahat ng datos na ito? Po, ang bibigay po kami. Sa kasalukuyan po, Congressman Fortun, Congressman ano po ang Fortun, karanasan ng Congressman ng Fortun, Congressman Fortun, may I interject? President Morales, Opo. baka lang po, alam nyo, si Congressman Fortun, napakagaling pong abogado niyan, nag-aaral po yan. Ang sinasabi ninyo, pag may sumobra, binabayaran ng PhilHealth. Hindi po. Pag may sumobra, pasyente magbabayad, President Morales. Please clarify that to Congressman Fortun. I was referring ho doon sa case rate. Yes. Kung yung case rate, kung kinulang ho yung hospital, kung yung ginastos ho niya mababa sa case rate, sa ibang pasyente naman ho, na dapat sumobra siya ng bayad, pero wala ho, no balance billing ho dapat ang pasyente. No balance billing sa government hospitals. Hindi, pero po Wala nangyari, akong President bayaran. Morales, ang nagbabayad na po niyan, ang mga pasyente na rin po. Dahil nakapackage na rin po kayo sa ganyan. May nangyayari hong gano'n na mayroong mga amenities na hinihingi yung pasyente na babayaran. Kunwari, hingi sila ng private room, hindi na ho kasama sa no balance billing nyo. Yes, exactly. Yes, Congressman Fortun, I think, that it never happened that PhilHealth paid for more than what was the cost. Nandun lang po yan doon sa case rate nila nakapasok. Go ahead, Congressman Fortun. Okay. So thank you very much, Mr. Chair. In other words, hardly na nangyayari na may offsetting dito. Kasi sinasabi nga ni Chairman Mike, paglagpas ang halaga ng serbisyong binigay sa iyo, ang sobra nito ay babayaran na rin ng pasyente. Ngunit, doon sa cases naman na mas mababa ang halaga ng serbisyong binigay at buo ang case rate na binayaran ng PhilHealth, ang sobra niyan ay napupunta sa ospital. Di po ba? Opo, napupunta ho sa hospital. Ngayon, ano po ang ginagawa ng PhilHealth tungkol dito? Kung nakita ng PhilHealth, patapusin niyo po muna ako, General. Ano po ginagawa ng PhilHealth? Pag nakita po natin sa datos natin ang mga halagang sobra sa binayad natin, ano pong ginagawa natin para ma-recover ito? At chine-check ho natin yung no balance billing ng hospital. Tinitingnan ho natin kung sumusunod sila doon, na hindi ho sila naniningil sa hospital. At yung mga hospital ho na nagbabayolate nito ay pinapatawan ho natin ng parusa. Niwi-withdraw ho natin yung accreditation, nag-impose tayo ng ibang mga sanctions para sumunod ho sila sa no balance billing. Yun ang ginagawa natin sa mga hospital na lumalabag sa no balance billing policy. Meron na po bang mga ospital na napatawa natin ng mga sanctions, nabigyan natin ng mga penalties? Meron ho, malalaking hospital. Ngunit ngayon ho sa panahon ng pandemic, sinuspend ho namin yung suspension dahil sa tingin ho na mas may importanteng nag-ooperate yung mga hospital kaysa masuspend yung kanilang pagtanggap ng mga bayad galing sa PhilHealth.
So meron ho tayong mga ospital na pinapatawan niya. Alam niyo po, may napanood akong isang video na kumalat sa social media. Ito po ay video ni Governor Gwen, no, ng Cebu. At binanggit niya ang isang karanasan ng isang niyang empleyado sa provincial capital, kung saan ay nagkaroon siya ng symptoms, no, that are probable symptoms ng COVID, at dinala siya sa ospital. At pinala siya na isang COVID probable, no? COVID probable na kaso, at tinest siya at tinit doon. Ngayon, siya ay discharge na kaagad dahil gumaling naman kaagad siya after a few days. And when her results came out, lumabas na negative siya. However, ang bill niya ay umabot ng mga 140,000. At ito ay pinagbasihan doon sa case rate. At ang sabi sa kanya, ilagay na natin na ganitong kaso ang sayo para wala ka nang babayaran dahil covered naman dito ng PhilHealth. Narinig niyo po ba yun? Opo, violation ho yan. Sinabihan ho namin yung aming Regional Vice President sa Region 7 na imbestigahan ng kasong ito at kung kailangan ho, aming ebidensya, patawan ho ng sanction yung ospital. Ang ginagawa ko namin dyan sa lahat ng mga na-confine, nag-check ko kami ng mga dokumento sa diagnosis, yung sa statement of account ng pasyente, at gumagawa din ho kami ng domiciliary visit. Binibisita ho sa bahay yung mga pasyente gumaling. Tinatanong ho namin sa kanila kung kayo ba ito, kung ito ba yung sakit na hospital kayo at kung tanggap nyo ba itong serbisyong ito. Ngunit kung sa isang taon ho, 14 milyones ang Pilipino na nako-confine, hindi ho natin mabibisita lahat. Kaya nag-selective lang ho kami ng domiciliary visit at yung mga ibang paraan ho, nag-check ng documents para ma-check kung possible violation. Sir, may iba pa akong tanong tungkol dito sa mga claim, no? Claim ng isang asosasyon. Ito yung Private Hospital Association of the Philippines. Sinasabi nila na as of May 2020, ang PhilHealth daw po ay hindi nakapagbayad ng around half of its member hospitals, which could result in the closure of 300 or so private hospitals. Gaano po katuto ito? Sa yung PHP ho, bayaran ng private hospitals ito. Sa lahat ng hospital, so ang nabayaran natin up to July 31, weekly ho, mga 2,000 ho ang ating binabayad sa hospital, 2 bilyon sa isang linggo ho ang binabayad natin. Yung sa PHP naman ho, hindi lang naman ho sila ang naapektuhan nito dahil marami ho mga Pilipino na umiiwas sa hospital ngayon dahil umiiwas ho sa sakit, kaya bumaba din ho yung kanilang admission. Ngunit, nag-create ho kami ng position tsaka ng proseso. Ang tawag namin dito ay yung account reconciliation, na kung saan doon sa region tsaka sa province, mag-compare ho ng book of accounts, yung hospital tsaka yung PhilHealth branch doon, para magkasundo kung ano ho yung dapat bayaran. Ngayon sa end of 2019 ho, nasa 12 billion yung aming return to hospital account at pinutukan ho namin ito. Mr. Chair, can General Morales, Mr. Chair, please explain to the committee yung claim po ng Private Hospital Association of the Philippines. Sinasabi po nila, half ng members ng Private Hospital Association of the Philippines have not been reimbursed by PhilHealth. At ito ay maaaring magresulta sa closure ng 300 or so private hospitals. May explanation po siya kanina pero hindi po tumbok dun sa aking tinatanong. Gusto kong malaman, gaano po katutuo ito na halos kalahati, no, or baka higit sa kalahati ng mga member ng Private Hospital Association of the Philippines ay hindi po na-reimburse ng PhilHealth
at maaaring ito ay magresulta sa pagsasara ng 300 ospital na pribado. Meron ho kami accounts payable. Tinatanggap po natin yan. Ngunit hindi ho ganito kalaki. Kasi iba yung nasa kanilang libro, iba rin ho yung nasa libro natin. Kaya hinihiling namin sa kanila, per hospital, makipag-ugnay ho sa amin sa mga regional offices para makapag-reconcile ang mga account. At sa aming hong, according to our records from 2018 to 2020, mga private hospitals, so nabayaran natin ng 7.2 million claims, total of paid 7.2 billion paid. Mr. Chair, In 3 years, over 3 years. So. Pero, General, if I may interrupt, ang tanong ko lang po, wag na yung mga halaga. Ang tanong ko lang po, totoo po bang kalahati ng mga membro ng Private Hospital Association of the Philippines ay hindi pa nare-reimburse? hindi ho. Hindi po totoo. Hindi ho sa records namin. Hindi rin po totoo na dahil halos kalahati ng kanilang mga membro ay hindi pa nare-reimburse, maaaring magresulta ito sa pagsasara ng 300 ospital, more or less. Maaari hong maapektuhan sila ng ang nasabi ko kanina, umiiwas din ho kasi yung mga pasyente na dating mga elective procedure, umiiwas din sa hospitals. Kaya ho bumaba ang admission sa mga hospitals. Yun din ho maaari maging dahilan kung bakit hindi nakaka-generate ng revenue ang mga private hospitals. Hindi lang ho tungkol sa PhilHealth payment. Pero General, sinasabi po kasi nilang datos as of May 2020. Ibig sabihin, itong recently lang, no? It is safe to assume na pag sinabi nilang may mga halagang hindi pa nare-reimburse sa kanila as of May 2020, these are for services rendered prior to May 2020. Ibig sabihin, bago pa man nangyari ang pandemic. So, lumalabas na sinasabi nilang unreimbursed, no, ng mga halaga sa mga ospital ay mga serbisyong nangyari na bago pa man itong COVID-19 pandemic. Oo. Ang solusyon namin dyan, itong account reconciliation officer. Binigyan ho namin ng, ito ho mga datos na ito na nasa libro namin, binigyan namin doon sa mga region. Sinabi namin sa kanila, kausapin nyo itong mga hospital na to. Lahat po ng hospital, hindi lang yung private hospitals. Tignan nyo kung ano ba yung tamang figures. So, account reconciliation ho yung aming effort dyan para ma-reconcile yung mga accounts na dapat i-settle. Maliit lang ho ang denied ng PhilHealth. Ang aming home return to hospital ay 4% lamang ng claims at ang aming denied ho ay 3% lamang from 2018 to 2020. Ngunit, gaano ho kami magpupursige para ma-settle itong issue na ito. Mr. Chair, mayroon pa tayong representative mula sa Philippine Association of Private Hospitals. Po bang representative mula sa Private Hospital Association of the Philippines? Comsec, do we have a guest from the Private Hospital Association of the Philippines? None, Your Honor. But we will do in the next hearing, Congressman Fortun. Thank you, Mr. Chair. I'll proceed to another question, Mr. Chairman. Yung pong PhilHealth Circular 2020, no, that's 007, yung rationale po nito ng IRM ay fortuitous event. Ano pong fortuitous event, no, ang nag-prompt ng issuance ng memorandum circular na ito? Yung pandemic po. Yung pandemic. So basically, the circular was prompted by the COVID-19 pandemic. Opo, yung dineclare na national health emergency. Now, it is the COVID-19 pandemic that prompted the issuance of the circular. Kasama po ba dito ang dialysis centers and maternity clinics? Opo, na-cover ho namin. Tanong ko lang po, bakit kailangan i-cover dialysis centers and maternity clinics?
kung COVID-19 pandemic naman ang nag-prompt ng issuance ng circular na ito? Kasi ho, sa National Health Emergency, ito to mga ibang mga dialysis clinics, kasama yung mga chemotherapy clinics, ay nakalokito sa mga areas na high incidence ang COVID-19 at sinama ho namin sila. Magkano po ba ang so far na disperse na para sa lahat ng mga COVID hospitals under the IRF? Nasa 14.9 billion na ho ang na-release namin out of end of July. End of July of 2020. At lahat po ito ay base sa case rate system? Yung nirelease ko natin na case rate system, opo, doon ho paloob yan. So lahat ng 14.9 billion, is that correct? 14.9 ay binayaran base sa case rate system na ina-adapt ng PhilHealth. Opo. Do we have an accounting already, sir? Data nito? Kung ang mga binayad ba ng PhilHealth ay mas mataas o mas mababa kaysa actual services rendered by the hospitals? Nagsisimulan pala akong pumasok ang mga claims dahil sinabi natin sa mga hospital, binigyan natin sila ng 120 days para makapag-submit ng claims. Sa ngayon, no, ang mga 1 billion worth pa lang ng claims ang pumapasok. Doon sa na-release na 14.9 billion. Dito po sa case rate system, sir, halimbawa po, mas mababa yung halaga ng services be given to the patients. At binayaran pa rin natin yung fixed na rate, no, base sa case rate system. At sumobra, no, kung tutuusin yung binayaran natin. May paraan ba ang PhilHealth na i-recover ito? Meron tayong, lalo na ho sa mga indigent, sinasabi natin yung mga indigent, kung hindi nila kayang bayaran yung lampas sa case ng kanila, mag-apply ho sila at i-check ho natin kung kasama sila sa National Household Targeting System na indigent ho, at mahanapan ho natin sila ng additional pondo para wala ho sila kailangang bayaran. Hindi po yun ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, General, yung pong cases where the PhilHealth pays the exact, no, fixed rate ng case rate natin sa particular cases, pero mas mababa supposedly ang halaga ng services rendered to a patient. Paano po na-determine ng PhilHealth ito na may ganitong nangyayari? And how does PhilHealth recover the excess payment? Wala tayong sistema to check kung to recover yung under or overpayment. So paano natin malalaman na nasusulit natin, halimbawa yung 14.9 billion na sinasabi ninyong na-disburse na for COVID-19 na cases? How do we know na sulit yung pagkakagastos ng halaga na yan at hindi sobra sa binibigay natin sa ating mga ospital? Sa ngayon ho, sa mga bumabalik na information sa amin, sabi ho ng mga hospital, kahit na mga government hospitals, na kulang daw ho ang case rate na ginagamit. At nag-ano rin ho tayo, sinasabihan natin sila na sundin yung no co-payment sa government hospitals. So, sa COVID-related ho, COVID-related cases. So, yun ho ang bumabalik sa amin na kulang ang case rate sa kanilang dinagastos. That's their word, no, General Morales. Pero ang hindi natin, sabi nyo nga, wala kayong system, no, to determine kung sumobra nga o nagkulang. In fact, wala tayong system to recover. If that is the case, how do we know that what the hospitals are saying are accurate? Babalik ko tayo doon sa pag-check ng mga documentation, yung statement of accounts, yung anong dinastos ng ospital sa pasyente at i-check yung domiciliary visits. So, ngunit, yun nga ho, mahirap yung sistema yun dahil kulang ng tao na gagawa. No? Ano po ang solusyon ng PhilHealth po dito? Itutuloy ba natin yung case rate system na yan o kailangan tanggalin na at pag-introduce na ng bagong
sistema ng pagbabayad natin sa mga ospital. Kasi ang sinasabi nyo nga po, wala tayong sistema to check. And if there is a way to do it, it's very slow because we don't have the people, we don't have the technology, at maaring hindi talaga natin ma-determine exactly no, kung tama nga yung tugma ba yung binabayad natin sa ospital sa actual services na binibigyan nila sa mga pasyente. Now, if that is the case, it's a big possibility na baka malugi tayo ng malugi dito dahil sobrang ang binabayad natin sa actual services. Now, ano po ang tingin ng PhilHealth dito? Hindi po ba kailangan i-reconsider, i-reform na itong sistema na to? Because over the years, lumalabas na hindi po siya efficient at lumalabas na nalulugi ang PhilHealth dito. Opo, sa hinaharap po, under the Universal Healthcare, pumunta na ho tayo sa diagnosis-related groupings at global budget. Kung saan yung pondo ho ay mapupunta sa healthcare provider network sa LGUs at sila na ho mamamahala sa kanilang pondo para mapipilitan ho silang pagkasyahin at maging efficient sa kanilang operation. So, doon ho papunta yung ginagamit ho ito sa ibang bansa na may mga health insurance system din. At sinasabi ho ng maraming dalubhasa na mas magaling ho ito, mas efficient kaysa case rate po. So yun ho ang ating pananaw. Ayon sa batas, doon ho papunta ang financing system sa National Health Insurance. Kong Fortun, Okay. last question. Yes, Mr. Chair. One or two questions na lang, Mr. Chair. I'd like to manifest, Mr. Chair, that I share the contention of the Honorable Chair that somehow we have to look into this policy, itong case rate system. And I think we have to reconsider or reform this system, if not totally abolish it, and come up with a new measure that will ensure that what PhilHealth is paying to hospitals are consistent with the actual services rendered to our patients. Now, ang sinasabi nyo kaninang solusyon pong isang paraan din ay ayusin na yung IT program ng PhilHealth. At tumatayang nasa 2.1 billion pesos ang inyong tinitinang budget dito. Ang una kong tanong tungkol lang dito, o sunod-sunodin ko na para kasi isa na lang pinapatanong sa akin ng chairman. I'll just throw these questions already. Bakit po matagal masyadong ma-implement itong IT program na ito? At magkano na ba so far ang ating nagastos para sa IT project na ito? At bakit po lumabas sa finding ng COA, yung internal audit report, na may problema dito sa IT budget na ito? Sabi ng internal audit report ay overpriced daw po yung 2.1 billion. Now, have the recommendations in the internal audit report of COA been heeded by PhilHealth? Unang-una ho, hindi ho COA ang source ng internal audit report, kundi internal audit ho ng PhilHealth. Okay, Sila thank you. ho ang nag-conduct ng audit at wala ho sa mga katagang ginamit ng report yung overpriced. Ang sinasabi ho nila, merong inconsistencies. In other words, magkaiba yung presyo ng isang item sa dalawang magkaibang sources. So, yun ho ang nakalagay sa internal audit report sa PhilHealth. Doon naman ho sa budget ng PhilHealth na 2.1 billion, over 3 years ho yan. So, ang pananaw ho namin, maliit ho itong budget na to na isang dahilan kung bakit hindi ho umaandar yung ating Information System Strategic Plan. Dahil pangalawa na ho itong Information System Strategic Plan, yung isa din ho na 2015-2018 ay hindi rin ho nagtagumpay. So sa ngayon ho, matatapos na ho ang 5 buwan na lang natitira sa 2020, ngunit mga 30% pa lang ho ng original budget ang na-obligate. Ang tingin ko ho dito, mali ho yung approach ng PhilHealth. Kasi ho, ang global average na ginagastos sa IT ng isang kumpanya na katulad ng PhilHealth na health insurance ay nasa 5% ho ng kanyang turnover ang IT budget bawat taon ho. So kung yung ginastos ho ng PhilHealth last year ay
136 billion, ay dapat nasa 5 billion ho taon ang ginagastos sa information system. Kaya ho, hirap na hirap tayo at saka yung ating procurement process dahil isang dahilan din ho, kukunti din ho yung IT na tao dito sa PhilHealth. Last year ho, meron kaming 15, ngayon ho, naging 12 at naghahanap po kami ng mga project managers at programmers, ngunit wala hong nag-apply at patuloy ho namin, ang tinitingnan ho namin outsource ang IT solution, ngunit kailangan ho tignan uli yung budget para magiging sapat ho sa pangangailangan ng PhilHealth. With that, Mr. Chair, I end my interpellation, but as a last note, may I ask General Morales to provide the committee complete records on the IT project, how much has been spent, and kumusta yung daloy ng implementation nito. And if you are proposing that a bigger budget be allotted for this, please include that in the documents that you're going to submit to the committee. Thank you, Mr. Chairman, for this opportunity. Maraming